mga swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZBB Super Serbisyo. Swakto! 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 Ang sandata raw ng maunlad na negosyo ay ang pagkakaroon ng maayos na pakikitungo sa kapwa, may mabuting puso at may takot sa Diyos. Yan nga raw ang naging gabay sa maunlad na negosyo ng negosyante at philanthropist na si Maria Cecilia Bravo ng Intel Builders and Development Corporation. Hindi nakalimot sa pagdadasal at lalong pinalakas pa ang kanyang pananampalataya at ang kanyang mga ipinagdarasal na tupad at ang kanyang biyayang ibinabahagi din naman sa kapwa, kaya naman lalo pa siyang pinagpapala. Ang kanyang pagiging deboto at solidong Kristiyano ang isa sa mga naging matibay na pundasyon ng pamilya ni Miss Cecil para magtagumpay sa buhay. Kaya naman hindi nakalimot ito at isa siya sa mga libo-libo mga Kristiyano na nagtungo sa Vatican City noong Semana Santa. At noong Eastern Sunday o Linggo ng Pagkabuhay, sila ay talaga namang nag-abang at umasa na masilayan ang mahal nating si Pope Francis. At isa nga po siya sa napakaswerteng nakakita kay Santo Papa ng malapitan, isang araw bago ito na maalam. Alamin nga natin ang kwento sa pagpapala sa swaktong kwentong negosyo ng pamilya ni Maria Cecilia Bravo o si Miss Cecil dito sa swakto ng DZBB Super Serbisyo. Ma'am Cecil, good morning! Good morning! Yes, good morning po sa inyo at maraming salamat at naimbitan niyo po ako para po kahit papano ay ma-share ko po ang aking pong na-experience. Oo, pero bago natin puntahan yung inyong, kasi syempre dadalhin mo kami kung ano nga ba yung totoong nararamdaman mo kapag nakita mo mismo malapitan. Ilang nakita ko yun, isang ano mo lang, mahawakan mo ng Santo Papa. Kung wala nga lang gwardiya, doon din Mami Cecil, nakita ko yung FB Live mo eh. Mamaya natin pag-usapan yan, yung ipaliwanag mo sa amin, ano nga ba yung feeling sa makita ng malapitan ng Santo Papa. Pero pag-usapan muna natin itong negosyo ninyo. Oo. Ma'am Cecil, kayo po ba ever since, negosyante na kayo? Kasi po, pamilya ko po talaga, noon pa po, nung bata pa kami, may sariling negosyo po. Mm-hmm. Ito po ay sa may evangelista, sa may Quiapo po. Mm-hmm. Buy and sell po kami ng mga heavy equipments. Mm-hmm. So, bata pa lang namulat ka na talaga sa pagnenegosyo? Opo. Oo. Talagang tinrain na po kami ng mga magulang namin. Oo. So, growing up, Miss Cecil, ano yung mga tinuro sa'yo ng tatay mo, ng parents mo, kaugnay sa pagnenegosyo? Una po talaga, gusto nila maagang gumigising. Dahil ang father ko po mahilig magsabing, kailangan nagsabog na ng grasya ang Panginoon, gising ka na, nakasalo ka na daw ng grasya. Mm-hmm. Pero siguro ang masasabi ko lang talaga ay kinakailangan maging masipag. Mm-hmm. Mahalin mo kung ano yung negosyong meron ka. Mm-hmm. Tryin mong mas malaman pa kung ano mga dapat mong alamin para ito ay mas lalo mo pang mapalago. Mm-hmm. Maayos na pakikipag-usap sa iyong mga kliyente. Mm-hmm. Kasi yun ang pwede nilang panghawakan sa iyo eh. Mm-hmm. Yung salita mo na kahit anong mangyari, maaasahan ka nila. Mm-hmm. Pero Miss Cecil, hindi po ba mahirap yun para sa inyo na sumunod po dun sa ganung disiplina po na ibinabahagi po ng ama po ninyo na bilang ano kasi diba dati bilang bata, hindi po ba kayo nahirapan noon na sundin kung ano po yung nais niya? Sa umpisa, akala mo mahirap. Pero sa totoo lang, pag nasanay ka na, magiging parang second nature na lang sa'yo yung mga sinabi at itinuro sa iyo ng mga magulang mo. Lalo na kung alam mo namang maayos ito. Mm-hmm. Tama ito. So natural lang na pakinggan natin sila. Mm-hmm. Malaki din factor ba? Sabi niya tayo, Evangelista Quiapo, malaking factor din po ba na inilapit kayo din ng magulang mo na... Lapit lang kami sa Quiapo Church. Uh-huh. Yes, malaking factor. Pero kasi devoted Catholic talaga kami. Even yung mga magulang ng magulang ko, Katoliko po. So talagang namulat kami doon at ang mga pinag-aralan po naming paaralan ay mga Katoliko.
So talaga sa simula pa lang, nandun na talaga yung gabay ng Panginoon sa inyo. Habang nagnenegosyo, andyan pa rin yung gabay ng Panginoon. Kaya siguro yung mga negosyo niya talagang nagbo-boom, kumbaga lumalago. Maraming pagsubok. Pero sinasabi ko nga pag naniniwala ka sa Panginoon, you have faith. Kahit ano pang pagsubok ang ibigay sa iyo ng tadhana, kakayanin mo. Madalas ko dating sabihin, pag tayo ay nadapa, tayo ay nahirapan, tayo ay sinubok, tayo lang. Minsan niya, iiyak mo lang, tayo ka. Kasi hindi tayo pababayaan ng ating poong may kapal. Tapos, Miss Cecil, yun na, namulat ka sa pagbebenta ng mga heavy equipment. Nung lumaki ka na, nung nagkamulat ka na, nagkaroon ka na ng idea, napunta din kayo sa mga construction, tama ba? Opo, kasi yung napangasawa ko po, yan po ang linya niya. As of now po kasi, yung IntelliBuilders ay nasa 38 years na po kami. Nag-start po to 1986 pa po. So, ang tagal na. Kaya po, natutunan ko po ito sa kanya. Napakita niya sa akin din na yun na nga po lagi ko sa inyo sinasabi. Pag sa construction, di ka nga minsan siguradong kikita. Dahil may mga gastos siya na hindi mo napipredict. Pero dahil binigay mo ang salita mo, natatapusin mo ang proyekto nyo. Kahit hindi ka kikita, kailangan tapusin mo po. Gano'ng kahalaga yun? Kasi minsan, di ba, sa mga ordinaryo sa atin, yun yung tinatawag na palabra de honor. Sa inyo naman, dapat sumunod dun sa kontrata. Kasi pinapaskil yan di ba, Miss Cecil? Sa isang gusali, sa establishment, nakapaskil dun kung kailan matatapos, di ba? Gaano kahalaga yung pagtupad nyo sa mga ganong klase ng mga nabitawang kontrata, salita? Napakahalaga po nun. Sa amin po kasi, ang talagang mas linya po namin, telecommunication. Ibig sabihin po nito, nagtatayo po kami ng poste, naglalagay po ng mga kable, nagpapasok po, nagbibigay signal sa loob ng mga building, establishmento. Yun po ang aming trabaho. Pero yun na nga po, lalo na pag ang mga kausap mo ay malalaking mga kumpanya, kinakailangan makukumpare ka nila sa iba na pag ikaw ang kausap nila, maayos ka pong kausap, quality ang trabaho mo, hindi ulit-ulit, at kung maaari po, kung hindi maaga, talagang on time mo pong nadideliver. So, sa halos 3 dekada ng inyong negosyo, Miss Cecil, partner nyo, ano na yung mga na-encounter ninyo na pinakagrabe na masasabi nyong nasubok ang inyong kakayahan para ito'y maibangon muli o kaya magtagumpay at hanggang ngayon nagpapatuloy ang inyong negosyo? Meron din po kasi kaming napagsilbihan na kumpanya na hindi naging maayos ang pag-settle po ng payment sa amin. At dahil nga rin po nagkaroon sila ng transition, yung mga papeles na supposedly hawak nila na nagpapatunay ng mga nagawa po namin, nahirapan na pong mahabol. Kahit pa po ibinibigay namin yung amin pong pagpapatunay. So siguro, dumaan din kasi sila sa hirap. So napag-usapan na lang po yun. Yung mga panahong yun, nahirapan din po kami doon sa mga suppliers namin. May konti rin kami subcontractors po, mga empleyado. Nagpapasalamat na lang po kami na ito, noong mga panahon na yon, kahit hindi pa po maraming aming mga empleyado, maayos po talaga silang kausap. Marami sa kanila nakisama sa amin. Kahit po alam nyo yung dumating yung walang sweldo, na minsan pa kulang na lang po, aabutan mo lang po silang 1,000, or minsan po umabot din po sa amin yung sitwasyon na pagkain ang parang hinahati-hati namin para sa isa't isa. So masasabi ko po talaga na we were tested. And during times na talagang pinatibay po kami. And we are so grateful na it's all behind us. At kung sakali man po may mga darating pang pagsubok, naniniwala kami, we just have to have faith. Faith kay God,
faith sa mga tao namin, faith sa mga sarili namin, kasi that's what we have eh. Mhm. It makes us stronger knowing na we have each other. Mhm. Kaya rin po ako, in my case, ang lagi ko rin pong pinoproteksyonan ang mga kasamahan namin, Mhm. ang mga nagtatrabaho sa amin. Yun po yun. So nagagamit nyo din po yung linyang ipinagpapasa Diyos ko na lang. Ay, opo. Maraming times din pong ginagamit ko yan. Pero naniniwala rin ako dun sa kasabihan na di ba po, sabi rin sa Bible, kailangan matuto tayong magtrabaho. Huwag lang tayo umasa sa biyaya. Hindi pwedeng babaksak na lang po ang swerte. Pinaghihirapan po yan. At kayo nakikinig pa rin po mga kapuso ng programang punong-puno ng impormasyon at inspirasyon. Ito ang DZWB Super Serbisyo Trabaho. At negosyo. Ako po yung puso, yours, Tuti. At Zeno Banil po. At syempre balikan natin ang ating bisita, si Ma'am Maria Cecilia Bravo, si Miss Cecil. Ang VP for Finance at Administrator ng Intel Builders and Development Corporation. Ma'am Cecil, welcome back. Ayaw po. Oo. Ma'am Cecil, paano naman nagsimula yung hangarin nyo na tumulong sa kapwa? Siguro po kasi, bata pa lang ako talaga. Pag may nangangailangan, kahit kaibigan, kamag-anak, inaalam mo kung ano matutulong mo. Hindi naman kasi laging financial yan eh. Minsan yung pinapakinggan mo lang yung problema nila, gumagaan na. Minsan yung kinakailangan lang itap mo sila sa shoulders, hawakan ng kamay, just being there. Minsan niya yung sharing din yung pagkain mo. Little things siya nag-i-start. And then you'll discover na marami palang bagay na sa kahit maliit, pag itinulong mo, lalo na maluwag sa puso mong ibinigay. Ang balik nun, hindi mo aasahan dapat, pero iba pong klase ang mararamdaman mo. Bata pa lang po ba kayo, naturo na yun ng inyong mga magulang na, anak, o Cecil, paglaki mo, kung meron kang sobra, ibahagi mo sa kapwa. Ganyan? Hindi na po kailangang sabihin eh. Kasi makikita mo po sa pamumuhay namin, pamumuhay nila, sa actions nila. Diba sabi nga po, action speaks louder than words. Correct. Bata ka pa lang, yun ang nakikita mo. Yun ang nakukuha mo na kahit papanong pag-uugali. Kaya po siguro kahit papano po naging part na po ng buhay ko na gusto ko pong makatulong. Ma'am Cecil, paano naman po kapag kasi 'di ba sa ibang tao di natin maaalis yung medyo sumusobra na, yung ganyan. Paano naman po yung ginagawa natin kapag ganoon? Ang gusto lang naman natin, 'di ba, ay tumulong. Minsan din po nakakasama ng loob, 'di ba? Dahil minsan may tutulungan ka, ginustuhan mong tulungan, yun pala lolokohin ka lang, hindi naman pala totoo yung reason. Sabi nga niyo po kanina, ipinagpapasa Diyos ko. Ang mga bagay na beyond my control, hinahayaan ko. Yung nararamdaman ko naman po na ginagamit lang po ako or kami, yung kumpanya namin, gradually po yan, iniiwasan ko na. Minsan nga, ayaw mo nang pagsalitaan ng hindi maganda eh. Opo. Dahil naniniwala rin po ako doon sa karma. Di ba po? Kung ano kasi ang you put out there, yung pong mga bagay, kabutihan, naniniwala rin po ako yun ang babalik sa inyo. At kahit po minsan darating ang panahon na parang akala mo, oy, may pagsubok, sabi ko nga po talaga lang maniwala, mag-pray. Siguro namimiss lang tayo ni Lord, ni God. When si Mama Mary, they want us na to call them, ask for guidance. Miss Cecil, this is not to brag, sabi nga nila, but to inspire. Meron na, ano na po ba yung mga natulungan nyo at paano nabago yung buhay nila? Marami po kasi, una, yung mga tinulungan sa pag-aaral. Meron din pong mga maliliit na school, na mga tumatanggap ng mga, katulad po ng mga bata na dinadala dahil yung mga magulang po nila nagtatrabaho. Sumusuporta din po kami dyan. At yun nga po yung mga scholars po namin. Nagsimula lang po kami mga elementary. Nung medyo lumaki po negosyo,
tumaas ang budget, pati high school na. At ngayon po, proud akong sabihin, pati po college. At may mga napagtapos na po kami. Wow. Meron din po kami, katulad ngayon, darating ang May 1, Operation Tule, Opo. in cooperation with Pugad Lawin Quirino Chapter. 8 or 7 years na po namin itong ginagawa. Mhm. Pagtulong pag may mga bagyo. Mhm. Pagbibigay po din doon sa mga may sakit. Tulong po pag hindi malilibing or kaya mga na-ospital. Marami po na talagang ang daming nangangailangan. Kaya nga po minsan ang sinasabi ko po, sana lang ang lumalapit yung mga tunay na nangangailangan. Totoo. At yun din pong minsan humihingi ng tulong, nanghihiram po din na napapagbigyan po natin. Sana lang po ibalik nila para yung ibinabalik nila na itutulong po natin uli. Correct. Oo. Itong mga ganitong klase ng pagtulong ninyo, Miss Cecil, at ng inyong pamilya, ano yung pinakamasarap na pakiramdam, ika nga, ang narinig nyo mula dito sa mga natulungan ninyo? Pag sinabi po nila talaga na God bless po. Minsan yan, di ba po, sa street may inabutan ka lang. Hindi nila ine-expect na minsan medyo malaki yung ibibigay mo. Magugulat ka yung God bless nila. Mararamdaman mong makatotohanan na nagulat sila. Yung sa opisina din po, ng mga natulungan namin, kahit po ba nagtatrabaho sila sa amin, dapat tinitingnan din namin. Kasi hindi ako naniniwala na nakakatulong ka sa iba, sa sarili mo na malalapit sa iyo, hindi mo matutulungan. Opo. Di ba po, dapat nakikita mo rin po sila. So yung minsan, kaya ako naiiyak yung sasabihin po talaga nila, ma'am, tapos na po yung mga anak namin. Kasi yung iba po talaga, tapos na po talaga ng college. 3, titulado. Tapos po yung sasabihin, ma'am, thank you po dahil yung nakahiram po kami sa inyo ni sir na tulong po para makabili kami ng bahay, makagawa ng bahay. Yan po yung asarap mapakinggan. Kasi po sa kumpanya namin, hindi po yung posisyon mo ang tinitingnan namin. Yung pong katagalan mo na sa amin. Kaya po kahit po yung sinasabi namin pong helper, yung mga lineman, nakakahiram po yan sa amin. Nakakapagpatayo po sila ng bahay or nakakatulong na makapag-down tapos nahuhulugan nila. Magugulat ka po. Even yung mga anak nila is so grateful. Yan po ang pasensya na po naiyak ako. Kahit kailan po talaga, hindi mababayaran. Sana nga po, kayanin pa po namin lagi ang makatulong at guidean po kami na matulungan talaga kung sino yung mga dapat. Sorry po. Okay lang po. Sa totoo lang kasi ganun talaga kapag ka nagpakita ka talaga ng kabutihang loob, susukuyan yan ng katapatan. Oo. So naniniwala ka po ba sa kasabihan nila, Miss Cecil, na it's better to give than to receive? At hinahayaan mo na po yung Panginoon natin ang sumukli dun sa mga mabuting ginawa mo sa kapwa. Totoo po. At umabot na kasi kami doon sa ayaw mo nang humingi sa Panginoon dahil alam naman niya. Tapos it's about time na yung mga naranasan namin sa buhay, kahit papano makatulong naman kami sa iba. Hindi pwedeng yung, kailangan. Tsaka ito po, iwasan po natin yung attitude na, pag tumulong ako tutulungan ako ng Panginoon 100 folds. Huwag po ganon. Isipin po natin na tumutulong tayo dahil totoo naman gusto natin at alam natin na makakabuti ito sa iba. Huwag natin laging isipin na may sukli ito, may kapalit ito, kailangan na nating ipagsabi pa sa iba. Ako po yung sinasabi nyo kaninang inspiration. Paminsan-minsan yung ginagawa po namin, masasabi kong kabutihan. Kaya lang po namin sinishare to inspire. Para po maingganyo yung iba na kahit pala maliit na bagay, pwede palang tumulong. At dapat pala ang pagtulong ang wag tayong manawang gawin sa buhay natin. At
Yan palang pag-share, hindi ko kinakailangang maging mayaman ako para lang ako makapag-share sa iba. Kasi maliit na bagay goes a long way. At pag yan po, pinagtagni-tagni, pinagsama-sama, magugulat ka na lang ang lawak pala ng maaabot po nito. Correct. Sabi nga nila small kindness, parang malaking impact yan lalo na sa mga in need. Pero ito, Miss Cecil, kamusta po yung yung faith mo sa ating Panginoon? Sasabihin ko rin po talaga na siguro normal na tao rin po ako. Mm. Kung paano at times na ang lakas-lakas ng faith ko sa Kanya, syempre may panahon din po na nagtatanong ako na bumababa rin ng faith ko na kailangan ko i-renew po yan. Mhm. Kaya nga po siguro nandiyan dyan yung prayers eh. Kaya po siguro nandiyan dyan din na dapat nagsisimba, dapat nagbabasa ng Bible. Naniniwala po kasi ako parang battery lang. Syempre naglo-lobat din. So pag naglobat, kailangan mo pong i-charge. Kailangan aminin din po natin na may mga pagsubok na minsan kailangan nating hingiin sa Panginoon ng, Lord, ano bang paliwanag? Bakit po ba nangyayari to? Ano po bang dapat kong gawin? At minsan, bukod sa soul searching, tingnan din natin dahil baka nagkukulang tayo. At ako naniniwala, gusto ng Panginoon na tumatawag tayo sa Kanya. Correct. Gusto po niya na nakikita tayo sa simbahan. At gusto din po niya na magyayaya pa tayo ng iba ng isasama natin. Correct. Kaya when it comes to faith, talagang kinakailangan niyan, you make it stronger. Hindi ako naniniwala dun sa nagsasabi na laging nandyan ang faith ko. Correct. Ako po laging naniniwala, kailangan niyan, charge it. Yun po. Para lalo lalo pa nating pagtibayin yung relasyon natin sa Panginoon. Ilapit natin yung sarili natin sa Kanya. Gaya ng sabi mo, hindi lang dapat ikaw yung lumapit kay Lord, hatakin mo yung mga kaibigan mo. Katulad na lamang sa iyo, Miss Cecil. Nakikita ko minsan, nag-excursion kayo eh. Minsan sinasama mo yung isang kaibigan namin sa Double B, si John Fontanilla, si Jana Chuchu. Sumasama sa inyo, di ba? Minsan pumupunta kayo sa mga simbahan, sa Manawag. At ngayon, pumunta kayo sa Vatican. At isa kayo dun sa mga sinasabi ko kanina na napakaswerte. Oo nga, napakaswerte ni Ma'am Ceci. At nag-abang talaga. Nakita ko prior na nagpakitang Santo Papa, nakita ko pa yung FB Live nyo at nagdadasal ka, Miss Cecil, na sana masilayan mo si Pope Francis. Pakikwento mo nga sa amin yung pagpunta mo sa Vatican bago mo nakita si Pope Francis, Miss Cecil. Opo, ito po yan. Kinakailangan din pasalamatan ko. Yung kaibigan ko po, since high school sa Siena, na nag-inganyo sa akin dahil devotee po pala siya na lagi pag Holy Week pumupunta po siya sa Vatican. So sabi niya, Cecil, kung yung din po ito kaya ako isi-share para hindi nakakaalam. Yan po pala sa Vatican, pwede ka po mag-email. Pag nag-email ka na hinihiling mo na mabigyan ka po ng ticket para makapasok po sa Vatican City, pupunta ka po dyan sa St. Peter's Basilica at meron po diyang mass na Saturday and Sunday. Nagkataon po, nabigyan po siya ng ticket uli na makakapasok doon sa, hindi ko po malaman kung 2000 o 2005, ang nabibigyan lang po ng ticket. Para po seated ka, may mga upuan po na naka-spread po doon. So, sabi po niya sa akin, punta ka na. Sabi ko, hindi pa ako nakakapunta dyan. Sana kasama ko pamilya ko. Pero something happened, kaya hindi po kami lahat nakapunta. 2 anak ko lang po na isama ko at ako at yung 3 ko pong kaibigan. Anyways po, nung unang-unang tapak ko pa lang po sa Rome, sabi na po ng mga friends ko, halika na, punta na tayo, kunin na natin yung tickets natin. Napakaswerte naman na kahit po Tuesday pa lang pumunta kami doon, available na yung tickets. Ganun po sila siguro ka-organize. Na naka-envelope na po lahat, sasabihin mo lang yung name mo, bibigay na po sa iyo yung ticket. Pagkatapos po, napakaswerte, pagpasok po namin sa St. Peter's Basilica, may misa po.
Kaya first day nakapagmisa, kaya talaga pong yung balay ko po talaga, alam nyo na yung tumatayo. Tapos nandoon ka po, umiiyak ka dahil in awe ka dun sa nangyayari sa'yo, yung experience. Tapos yung napakaganda po ng simbahan, wala ata pong corner doon na hindi mo ma-appreciate how beautiful it is. At saka parang nararamdaman mo na, Tumatas balahibo mo. Yung parang opo, lumulutang God is ka. so near. Opo, opo. Kaya po, yun ang nangyari sa amin. Even yung pag-ikot-ikot po namin doon sa ibang church doon, dahil they are saying may tinatawag po silang holy door, na minsan lang po yun nabubuksan at kakaiba din po na makadaan ka sa holy door. Kaya alam nyo po ba doon talagang ang security tight. Makikita mo po talaga na pinoprotection na nila yung area nila, and of course our Pope. At sabi ko nga rin po sa inyo, na-experience ko pong hindi lang isa, kundi 3 beses nakapagmisa sa Vatican. Tapos po, nakapag-confess din po kami dyan. At kung ano man po yung mga binili naming mga rosary, talagang napabless po namin. So, yung panalangin mo that time, nakita ko na nanalangin, please sana Lord, magpakita si Pope Francis. At nangyari. Ano yung feeling mo nung nakita mo biglang may mga lumabas na mga close-in security niya at lumabas ang Popmobile sakay si Pope Francis, Miss Cecil? Opo. Kasi po inagahan namin ng paglinya dyan para makapasok kami mas maaga at makapili ng magandang lugar. Kaya 5 o'clock nandyan na po kami at talagang pahaba na po ng pahaba ang pila. They opened it 7:30. Tapos po muna dyan, nag-grocery bago po nag-mass. 10 o'clock po yan. So late na, 12 na. Everyone was praying actually na sana po talagang lumabas si Pope. Although nagpakita po siya dun sa taas po muna, walang mag-a-announce kung bababa po siya or iikot. So lahat walang tumitinag. Kung meron man siguro 5-10% the most of the total people na nandun po. So ako po talaga ay isa doon sa mga simpleng tao that prayed na, Lord, baka po pwede makumpleto na po yung experience na makita po namin na ganun kalapit si Pope. So nagtiyaga kami. So nung napansin namin na parang yung security nagtatight, lagi nag-aano sa sikon ako, mukhang may chance, ang ipagpipray na lang namin, dumaan doon sa side na kung nandun saan po kami. And true enough nga po nangyari yon. And when it did, alam niyo po ako, speechless po ako talaga, nagbibideo lang po. Pero hindi makapaniwala that is truly happening. Hindi mo po ma-express into words ang nararamdaman mo, pero sobrang saya. Sobrang saya na ganito pala talaga na kasi kahit papano, our Pope is considered po talaga holy. Siya po ang head dito, di ba po, ng mga Catholic sa mundo. Kaya po, iba po talaga. Ma'am Cecil, kung gaano po kayo kasaya nung nakita niyo po yung Santo Papa, although hindi natin in-expect talaga na magpapakita siya, paano naman po yung pakiramdam nung nabalitaan niyo na po na, yun nga po, pumanaw na po siya? Totoo po, may video rin po ako na pabalik na po kasi kami ng Pilipinas nung mangyari po yon. Buti may wifi naman po sa eroplano. So nung nakita po namin na in-announce na nga po that si Papa ay pumanaw na, alam niyo po ba yung talagang iyak ka ng iyak po, hindi mo mapigil, iyak ka ng iyak. Tapos even yung mga flight stewardess doon na nakikita ko was asking me what's wrong. Sabi ko, syempre mag-i-English ka. Sabi mo, our Pope has died, sabi ko this morning. And it's really so sad, sabi ko ganun. Even nga po, alam mo ba yung kulang na lang gusto mong tumayo at sabihin doon sa mga nakasakay sa eroplano na wala na si Pope. Pinigil ko lang yung sarili ko dahil baka sabihin naman po nila pero parang gusto mo na
yung talagang mag-grieve na hindi mo malaman kung anong gagawin mo po talaga na sabi ko nga kung sinasabi nung iba na how lucky, siguro po talaga I'm truly humbled to experience what we experienced. At saka po parang mas lalo ako ngayong ma-challenge na yung faith ko maging stronger. And hopefully to really be a good person para hindi naman ikakahiya ng Panginoon na isa ako sa mga children niya, isa tayo. I really hope we will continue to be good persons. At saka talaga, sana itong mundo, maniwala talaga sila na only good things ang gusto ng Panginoon sa atin po. Correct. Miss Cecil, ano yung mga aral at ginawa ng Santo Papa ang tumatak sa'yo at isinabuhay mo? Marami kasi giving siya. Mahaba ang pasensya niya. At sasabayin ko rin po, I must say na malapit po kasi ako sa LDBQ, diba po? Best friend mo si Sir R.S. Francisco na isang tanyag at successful din, di ba? Opo, at saka yung mga iba ko pa rin pong mga kaibigan, best friend, ay talagang member po niyan. Kaya po, nung malaman ko din na kahit pa po, paano hindi hinihusgahan ni Pope ang mga katulad nila, lalo po siya sa akin napamahal. Kasi parang in-express niya po noon na sinabi niya na lahat po yan creation ni God eh. So lahat mahal ng Panginoon. Sino ba naman daw siya para i-judge ang mga sabihin na nating pinili, di ba po? Na maging kasi tao din po yan, tsaka marami po dyan mabubuting tao. Correct. Kaya for us, parang magkaroon ng distinction talaga na ito lang ang pwedeng tanggapin ng Panginoon. Sino nga ba talaga po tayo, di ba? So isa po 'yon, yung marami po pala yung pangalawa na, at yung pagiging malapit niya po sa mga bata. Even nung araw na yun po, may mga ilang batang inilapit po sa kanya at pinagbigyan niyo po talaga na hawakan niya, yun po. Nung mismo Eastern Sunday, Miss Cecil, may mga lumapit na bata, pinayagan? Opo, kasi merong pong mga babies, inabot po sa kanya, inilalapit po. Kaya nagtutuwaan yung mga tao kasi makikita mo po talaga dun sa LED po sa labas na ginagawa niya po, binibless niya yung mga bata. Nakakatuwa na kahit very frail na siya, yung fragile na, yung alam mo na talagang sickly, weak na po talaga si Pope Francis, talagang I know na maybe he has this feeling na talagang alam mo na po, diba, siguro sabi nung iba, diba, pag may pakiramdam ka na rin, pag medyo alam mo pong mamamaalam ka na, that's why yung last na ginawa niya talaga, ipinakita niya sa tao kung gaano kahalaga ang mga kumbaga, tao na siyang naniniwala po sa ating Panginoon. Correct. Anyway, Miss Cecil, maraming salamat ha. Kulang na tayo sa oras, pero ang bilis ng oras akalain mo. Marami kaming natutunan sa mga nasabi mo. At ika ngay, para na lang kami nakikinig dito na nagbibigay ka ng mga matatalinghaga at inspiring na kwento at kung gaano nga ba kahalaga ang pagiging mabuti. Kaya naman naisip namin ni Miss Zen kanina pa, ang sarap maging mabuti at pipiliin nating maging mabuti parate. Yes, opo. Maraming salamat sa inyo, Miss Zen at Sir Tuti. Sana po marami pa rin po kayong maabot na mga tao na makikinig sa inyo dahil marami pong matututunan. So yun na nga po, more power po sa inyong estasyon, nilang estasyon, lalo na po sa show nyo. God bless po and thank you very much. God bless din po, Miss Cecil. God bless din po, Miss Cecil. At sana yung bunga pa lalo bonggang-bonggang yung negosyo at marami pa po kayong matulungan na kapwa.